Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pananampalatayang Islam ay lahat ay binigyan ng mga sistema. Lahat ng ating mga gawain dito sa mundo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay may mga sistema, may mga patakaran, may mga pamamaraan, o kaya ay mga alituntunin na dapat nating sundin. Lahat ng bagay, hindi masama magpakasaya dito sa mundo. Hindi masama na matikman mo, maranasan mo ang magandang buhay o ang marangyang pamumuhay dito sa mundo. Pero lahat ng mga ito ay kinakailangan natin na sumunod sa kung ano yung patakaran o ano yung sistema, ano yung mga alituntunin, ano yung mga dapat na gawin at saka hindi dapat na gawin. Huwag sobrahan kahit sa pagkain, kahit sa pag-inom, o anumang bagay ay huwag sobrahan. May karapatan ang Allah, ganun din na may karapatan ang mga tao. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalituhu israfun aw makhila." Tingnan ninyo ang hadith na ito na naiulat ni Ibnu Majah, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos. Sabi niya, "Kulu, kayo ay kumain. Kulu washrabu, at kayo ay uminom. Watasaddaqu, at kayo ay magbigay ng kawang-gawa. Walbasu, at kayo ay magsuot, magdamit. Malam yukhalituhu israfun aw makhila, kung ito ay hindi mahaluan ng tinatawag na israf o kaya makhila." Ano itong tinatawag na israf? Ang israf ay yung pagmamalabis. Ikaw ay magmamalabis. Sumusubra sa hangganan. Kasi lahat ay mayroong hangganan. Huwag subrahan ang hangganan o huwag lagpasan ang hangganan. Hindi mahaluan ng israf. Ibig sabihin yung sumubra sa hangganan, yung pagmamalabis, at hindi mahaluan ng makhila. Ang ibig sabihin ng makhila ay pagmamataas. Kung ikaw ay bumili ng damit o anumang mga kasuotan, ay huwag naman sumubra sa hangganan. Anong ibig sabihin na huwag sumubra sa hangganan? Na sumusubra na yung presyo na binibili mo. Sumusubra na. Magkakaroon ka na ng tinatawag na israf, pagmamalabis. Dahil sa sumubra na ito, nagmamalabis ka na sa iyong binili, ay mahahaluan na ito ng makhila. Yung makhila, yung pagmamataas na. Kasi siyempre, ipapakita mo yan sa mga tao na maganda ang iyong kasuotan, ipapakita mo sa mga tao na napakamahal ang iyong kasuotan. Yun yung tinutukoy natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa ating pananampalatayang Islam. Hindi masama na magpakasaya, hindi masama na mamuhay ka ng maganda, mamuhay ka ng marangya, pero huwag lamang sumubra. Na dumating sa punto
na mayroong pagmamalabis o kaya ay dumating sa punto na mayroong pagmamataas o pagyayabang sa kapwa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala napakaganda at higit na minamahal niya, higit na tinatanggap niya ang mga taong nagpapakaganda o gumagawa ng mga kagandahan o kahit sa pagsuot, maganda ang kanilang mga sinusuot. Bakit mga kapatid? Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya. Mayroon kang salapi, mayroon kang pera, pero hindi ka sumusuot ng kasuotan na nababagay sa ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya. Sumusuot ka butas-butas, sumusuot ka lumang-luma, sumusuot ka ang dumi-dumi, samantala mayroong biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya makita yung bakas ng biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang yun yung pasasalamat mo. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng salapi, kayamanan, pera, bumili ka ng damit na huwag naman yung punit-punit na, kaya mo namang bumili na hindi naman punit-punit. Bumili ka ng damit kasi gusto makita ng Allah na yung bakas na ibinigay niya sa iyo ay nandyan, no? Nandyan bilang pasasalamat mo sa Allah. Anhin mo yung kayamanan mo. Kung itago mo ng itago, ilang taon hindi ka na nakabili ng iyong mga kasuotan. Walang bakas. Gustong-gusto ng Allah na makita niya yung bakas ng biyaya na ibinigay niya sa kanyang alipin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit huwag nating sobrahan. Huwag nating lagpasan ang hangganan. Kahit sa pagkain natin, sa pag-inom natin, wala tusrifu. Huwag kayong magmalabis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. At kayo ay kumain at uminom. Hindi masama. Kumain kayo sa bahay, kumain kayo sa restaurant, kumain kayo sa mga lugar, basta ito ay halal. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. At kayo ay kumain at uminom. وَلَا تُسْرِفُوا. At huwag kayong magmalabis. Anong huwag magmalabis? Ang dami mo kasing pera eh. Ang dami mo kasing kinit. Tapos pag nag-order ka, kahit na alam mo na hindi mo kakainin, hindi mo mauubos, ay talagang punong-puno na yung misa na iiwanan mo rin. Pagmamalabis yun. Yun ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umorder ka, bumili ka, ng tamang-tama, na yun ay mauubos mo. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. Kahit na mauubos mo pa, kung hindi ka na makahinga, mayroon namang itinuro sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag naman yung sobrang-sobra naman ang ating pagkabusog. Tirahan naman natin ng space sa pamagitan ng ating paghinga, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. At kayo ay kumain, at kayo ay uminom. وَلَا تُسْرِفُوا. At huwag kayong magmalabis. Huwag ninyong sobrahan ang hangganan. Innahu la yuhibbul musrifin. Katotohanan na ang Allah, siya ay hindi niya minamahal ang mga taong nagmamalabis. Hindi niya minamahal ang mga taong nagmamalabis. Kaya iwasan natin, mga kapatid, ang pagmamalabis sa anumang bagay, sa pagkain, sa inumin, o sa pananamit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.